Political dynasty, tradisyon ba o problema? Hindi natin sinasabing lahat ng pamilya sa politika ay masama. May mga pamilyang may nagawang serbisyo. May mga leader na galing sa political family pero may kakayahan at malasakit. Pero kapag isang apelyido ang matagal nang namumuno, may karapatan tayong magtanong. Umunlad ba ang lugar? Dumami ba ang trabaho? Gumanda ba ang health services? May suporta ba ang magsasaka? May bagong leader bang nabigyan ng chance? Hindi sapat na kilala ang apelyido. Hindi sapat na matagal na sila. Hindi sapat na sila ang may kasanayan. Ang public office ay hindi mana. Hindi ito family business. Hindi ito pag-aari ng iisang pamilya. Kung matagal na silang nasa pwesto, mas dapat malinaw ang resulta. Dahil ang tunay na sukatan ng liderato ay hindi apelyido, kundi buhay ng tao. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Joseph at welcome ulit dito sa ating Buhay Sari-Sari BSS TV. Ang ating munting tambayan kung saan simple ang usapan pero seryoso ang pinag-uusapan. Dito tayo sa Sari-Sari Store. May kape, may soft drinks, may mga cracker, may lista ng utang sa dingding, may dumaraan mga tricycle at syempre may usapang pangkomunidad. Ngayon ang topic natin ay mainit, sensitibo at siguradong maraming may opinyon. Political dynasty. Ito ba'y tradisyon o problema? Ito ang tanong natin. Iniimbitan ko po kayong sumali at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. At sa ating Facebook page naman po, pakipollow na rin po para masubaybayan po ninyo ang ating mga bagong videos at update. Bilang pagpapasalamat sa inyong suporta at pagtangkilik, sisikapin ko pong makagawa ng mga makabuluhan at nagkapakipakinabang at inspiradong content para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. God bless po sa ating lahat. Kapag isang apelyido ang matagal lang namumuno, asenso ba ang dala o kontrol? Linawin natin agad. Hindi natin sinasabing lahat ng pamilya sa politika ay masama. Hindi rin natin sinasabing kapag kamag-anak, asawa, kapatid o kamag-anak ng politiko ang tumakbo, automatic na mali na agad. May mga pamilya matagal na serbisyo na may nagawang mabuti. May mga leader na galing sa political family pero mahusay, may malasakit, may disiplina. Pero hindi dapat automatic na tangkapin natin ang isang kandidato dahil lang sa kilala ang apelyido. Kasi ang public office ay hindi mana, hindi ito family business. Hindi ito ari-arian ng iisang pamilya. Kaya ang tanong natin ngayon, pag iisang pamilya ang paulit-ulit na sa pwesto, may sapat pa bang accountability? May bagong leader pa bang nabibigyan ng chance? May tunay pa bang competition? At higit sa lahat, umuunlad ba ang lugar? O umiikot na lang ang kapangyarihan? Yan ang pag-usapan natin. Ano ba ang political dynasty? Ang political dynasty ay kapag ang kapangyarihan sa politika ay umiikot sa isang pamilya o magkakamag-anak. Halimbawa, ang ama ang mayor, ang anak ang congressman, ang asawa gobernador, ang kapatid board member, ang pinsan councilor. At pagkatapos ng term limit, nagpapalitan lang sila ng pwesto. Minsan diretso ang palitan, minsan paikot, minsan parang family business na ang public office. Pero dapat tandaan, ang posisyon sa gobyerno ay hindi dapat minamana na parang lupa, negosyo o bahay. Ang posisyon sa gobyerno ay tiwala ng tao, mandato ng mamamayan, responsibilidad sa publiko. Kaya kapag ang isang apelyido ay matagal nang nakaupo, natural lang na magtanong ang tao. Ano naging resulta? Umulad ba ang lugar? Nabawasan ba ang paghihirap? Gumanda ba ang health services? Dumami na ba ang trabaho? Naayos na ba ang kalsada? May suporta ba ang magsasaka? Kasi hindi sapat na sikat ang apelyido. Hindi sapat na matagal na sila at hindi rin sapat na nakikilala sila ng tao. Ang tunay na tanong ay ito. May nagbago ba sa buhay ng ordinaryong mamamayan? Bakit may sumusuporta sa mga political dynasty?
Para maging patas tayo, pag-usapan natin kung bakit may mga tao pa rin sumusuporta sa mga political dynasty. Una, kilala ang pangalan. Kapag matagal sa politika, ang isang pamilya, parang brand na Colgate, Palmolive o kay Safeguard. Di ba? O may pre-plugging na yan. Pero, kita nyo naman, para lang yan diaper. Alam mo yung bibili ka ng toothpaste, pabili nga ng Colgate, yung pala close up. Kasi yung mga sikat na mga brand, parang nangyayari sa politika natin ay parang na rin branding. Na natatandaan lagi nila ang apelyido. Wala silang ibang naalala kundi yung brand na yon. Kahit na hindi kabisado ng tao ang plataforma, kilala nila ang pangalan. Ikalawa, may mga network at machinery. Ang political families kadalasan may mga supporter, leader, volunteer, campaign fund, connection, at resources. Kaya mas madali silang makakilos sa eleksyon. Ikatlo, may mga personal na natutulungan. May nabigyan ng ayuda, may natulungan sa ospital, may nakapasok sa trabaho, may nabigyan ng scholarship, may naabutan ng panahon ng sakuna. Kaya, may utang na loob ang iba. Naintindihan natin iyon. Kapag ikaw ang natulungan noong gipit ka, mahirap kalimutan yon. Pero dapat malinaw, kung ang tulong ay galing sa pundo ng bayan, hindi yun personal na regalang politiko. Serbisyo iyon. Karapatan iyon ng mamamayan. Ikaapat, kulang ang alternatibo. Minsan, hindi lang malakas ang dynasty, mahina rin ang kalaban. Walang bagong leader na kilala, walang sapat na resources, walang machinery o walang malino na plataforma. Kaya hindi simpleng sabihin na bakit sila ibinuboto. O bakit nga ba sila ibinuboto? Kasi may kultura, may sistema, may takot, may utang na loob, may kakulangan sa choices. Hindi ibig sabihin, titigil na tayo sa pagtatanong. O ayan, dito sa sari-sari store, madalas yan kapag papalapit na ang eleksyon. Sino ang tatakbo? Anak ka ba niya? Asawa ba niya? Kapatid ba niya? Siya pa rin ba? Ibang pwesto lang. Kita nyo? Nagpalit lang, iba lang naglipat lang ng pwesto. Siguro dati siya concern, ngayon na nagkapitan na. Siguro naman siguro pag lalaban na lahat siya ng kagawad. Parang ganon. Pareho na namang apelyido. Minsan natatawa na lang ang tao kasi parang paikot-ikot lang. Pero hindi ito simpleng chismis. May epekto ito sa buhay ng tao. Kapag isang pamilya ang paulit-ulit na nakaupo, pwedeng maging komportable sila sa kapangyarihan. At kapag masyadong komportable ang leader, minsan humihina ang accountability. Kapag alam nilang nananalo pa rin sila dahil kilala ang apelyido, baka hindi na sila masyadong magsumikap. Kaya ang tanong, ang boto ba natin ay dahil sa resulta o dahil lang sanay na tayo sa apelyido? O ito, kailan nagiging problema ang dynasty? Hindi lahat ng political family automatic problema. Pero may mga senyales kung kailan nagiging delikado ang political dynasty. Una, kapag nawala ng tunay na competition. Kung isang pamilya ang laging may hawak, nahirapan ang bagong leader na makapasok kahit na may kakayahan. Wala silang pangalan, pera, machinery o access. Pangalawa, kapag nagiging private control ang public office. Kapag ang gobyerno, dapat ang gobyerno ay para sa publiko. Pero kapag isang pamilya ang may hawak ng maraming pwesto, minsan, parang nagiging pag-aari na nila ang lugar. Ikatlo, kapag mahina ang check and balance, kung magkakamag-anak ang nasa pwesto, sino ang mag-check sa isa't isa? Sino ang kukontra kung may mali? Sino magtatanong kapag may question sa budget? Ikaapat, kapag walang bagong ideas, kapag pare-parehong pamilya ang namumuno sa loob ng maraming taon, minsan pare-pareho rin ang style sa pamamahala. Kung hindi gumagana noon, bakit natin aasahan na biglang gagana ngayon? Ito ang panglima. Kapag loyalty sa pamilya ang inuuna kaysa sa loyalty sa bayan, dito nagiging delikado. Kasi ang dapat unang pinaglilingkuran ng leader ay tao, hindi pamilya. Bayan, hindi apelyido. Dapat public interest, hindi mga political survival. At ang pang-anim, kapag matagal na sa pwesto, pero pareho pa rin ang problema.
Kung dekada na ang hawak sa kapangyarihan, pero mataas pa rin ang kahirapan, kulang pa rin ang trabaho, hirap pa rin ang magsasaka, mahina pa rin ang health services, lubak pa rin ang mga daan, delayed pa rin ang ayuda. Oh, dapat na tayong magtanong. O dapat natin silang tanungin. Ilang taon pa ba ang kailangan? Ito pa. Konstitusyon, demokrasya, at public trust. Ngayon, ilagay natin sa mas matibay na basihan ang usapan. Hindi lang ito opinion, hindi lang ito usapang kanto. May batayan ito sa ating konstitusyon. Ang prinsipyo ng demokrasya, ang kapangyarihan ay galing sa taong bayan. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ay hindi galing sa apelyido, hindi sa yaman, hindi sa political machinery. Galing ito sa tao. At dahil galing sa tao ang kapangyarihan, dapat balik sa tao ang serbisyo. May mahalagang prinsipyo rin tayo. Public office is a public trust. Palagi niyo naririnig yan, di ba? Ibig sabihin, ang posisyon sa gobyerno ay hindi personal na pag-aari. Hindi ito mana, hindi ito family business, hindi ito premyo, hindi ito dekorasyon ng apelyido. Ito ang tiwala ng bayan. Kaya, kapag isang pamilya lang ang palaging may hawak sa pwesto, natural lang na magtanong ang mamamayan. May equal chance ka ba sa bagong leader? May tunay bang kompetisyon? May bago bang idea? May bagong ideas bang nakakapasok? May accountability ba kapag magkakamag-anak ang nasa pwesto? May check and balance ba? O sila-sila na lang ang nagbabantay sa isa't isa? Kung ang public service ay nagiging playground ng ilang pamilya, nawawala ang diwa ng demokrasya. Ang demokrasya ay hindi ilang pagboto kada eleksyon. Ang demokrasya, tunay na pagpipilian, tunay na kompetisyon, tunay na pananagutan, tunay na busis ng mga tao. Kung pari-pareho lang ang mga apelyido kada eleksyon, at ang kalaban ay halos walang chance dahil sa pera, machinery, at kontrol sa local sistema, may tanong tayo. Malaya ba talaga ang pagpili? O pinapipili lang tayo sa loob ng limitadong opsyon? At kapag limitadong opsyon lang ang meron, ang ordinaryong tao ang laging talo. May nagsasabi, tradisyon na yan, ganyan talaga sa politika. Pero hindi lahat ng tradisyon ay dapat manatili. May mga gandang tradisyon tayo, bayanihan, respeto sa matatanda, pagtutulungan, piyesta, kultura, pananampalataya, pagmamahal sa pamilya. May mga tradisyon din na dapat baguhin kapag nakakasagabal na sa pag-unlad. Kung ang tradisyon ay nagiging dahilan para hindi na magtanong ang tao, problema na yon. Kung ang tradisyon ay nagiging dahilan para hindi na makapasok ang bagong leader, problema yon. Kung ang tradisyon ay nagiging sistema ng utang na loob, imbis karapatan ng mamamayan, problema na yon. Kung ang tradisyon ay nagiging paraan para manatili sa kapangyarihan ng isang pamilya, kahit ba walang malinaw na resulta, problema rin yon. Hindi porket matagal na, tama na, hindi rin porket nakasanayan, dapat tanggapin. At porket kilala ng apelyido, sapat na. Ang politika hindi dapat popularity contest lang, dapat performance evaluation. Kung gusto nilang manatili, dapat ang pakikita ang resulta. Hindi, kilala niyo kami. Dapat ito ang nagagawa namin. Hindi, pamilya namin ang matagal na dito. Dapat itong progreso sa lugar dahil sa pamumuno namin. Resulta ang sukatan, hindi apelyido. Hindi automatic masama ang anak ng politiko. Hindi automatic masama ang asawa ng politiko. Hindi automatic masama ang kapatid o kamag-anak ng dating opisyal. May mga bagong henerasyon ng political families na maaaring mas edukado, mas bukas sa bagong ideas, mas professional at mas seryoso sa serbisyo. Pero dapat dumaan pa rin sila sa parehong tanong. Ano ang qualification mo? Ano ang track record mo? Ano ang plano mo? May sariling vision ka ba? May independent thinking ka ba? O baka naman extension ka lang ng pamilya? Kasi hindi sapat na anak ka ng dating leader. Hindi sapat na kilala ang apelyido mo. Hindi sapat na may machinery ka.
Kung gusto mong mamuno, ipakita mo ang kakayahan. At sa botante naman, huwag nating tanggihan agad ang mga kandidato dahil lang sa apelido. Pero huwag din nating tanggapin agad dahil lang sa apelido. Suriin natin. Kung may resulta, tingnan. Kung may plano, pakinggan. Kung may accountability, kilalanin. Pero kung ang tanging dala ay pangalan, koneksyon, at political machinery, kulang yon. O ito ang mga papel ng mga botante. Ngayon, ano ang papel nating bilang botante? Una, huwag bumoto dahil lang sa apelido. Kilala mo nga ang pangalan, pero kilala mo ba ang plataforma? Pangalawa, tingnan ang track record. Ano nagawa nung nasa posisyon? Kung baguhan, ano ang nagagawa sa komunidad bago tumakbo? Pangatlo, tanongin ang resulta. Kung matagal na silang namumuno, ano ang nagbago? Hindi yung puro project announcement. Ang tanong, naramdaman ba ng tao? Pang-apat, huwag padala sa utang na loob. Kung natulungan ka ng opisyal, gamit ang pondo ng bayan, hindi personal na regalo iyon. Serbisyo iyon. Karapatan mo iyon. Panglima, bigyan ng chance ang mga bagong leader kung may kakayahan. Hindi dapat sarado ang politika sa ilang pamilya lang. Kailangan may pagkakataon, farmers, workers, professional, youth leader, community organizer, at ordinaryong mamamayan na may malino na plano. Ito pa ang pang-anim, maging mapanuri sa campaign. Hindi porket maraming tarp, malakas na agad. Maraming motorcade, magaling na agad. Hindi porket maraming pa-event, may plano na agad. Hindi porket sikat sa Facebook, may resulta na agad. Ang tanong, may kakayahan ba? Ano, may prinsipyo ba? Ano, may plano ba? Ano, may pananagutan ba? Dito sa sari-sari store, simple lang ang pangarap ng tao. Hindi naman nila hinihingi ang imposible. Gusto lang nila ng maayos na kalsada, gamot sa health center, trabaho para sa anak, suporta sa magsasaka, tubig na malinis, serbisyong hindi kailangang lakarin ng paulit-ulit. Leader na nakikinig kahit tapos na ang eleksyon. Kaya, kung ang isang pamilya ay matagal nang namumuno, okay, tanongin natin. Nakuha ba ng tao ang mga yan? Kung oo, pag-usapan natin ang patas. Kung hindi, bakit pa natin ituloy ang parehong sistema? Hindi sapat na loyal tayo sa pangalan. Dapat loyal tayo sa bayan. Hindi sapat na kilala natin sila. Dapat kilala rin nila ang problema ng tao. Hindi sapat na sila ang may kasanayan. Dapat itanong, sila ba ang nakapagpaangat? Kaya ito ang gusto kong sabihin ng malinaw. Ang political dynasty, hindi automatic na masama. Pero hindi rin automatic na tama. Kung isang apelido ang matagal nang namumuno, dapat mas matindi ang tanong. Hindi dapat mahina. Dahil sa mas matagal ang lawak sa kapangyarihan, mas malaki ang pananagutan. Kung dekada ng lawak ninyo sa isang lugar, hindi pwedeng lagi pa ring may plano kami, may susunod pa, bigyan nyo pa kami ng panahon, kilalanan nyo naman kami. Ang tanong ay, nasaan ang resulta? Nasaan ang trabaho? Nasaan ang maayos na serbisyo? Nasaan ang suporta sa magsasaka? Nasaan ang healthcare? Nasaan ang transparency? Nasaan ang pag-angat? Hindi sapat ang apelyido. Hindi sapat ang machinery. Hindi sapat ang sikat. Hindi sapat ang tradisyon. Ang posisyon sa gobyerno ay hindi mana. Ito ay responsibilidad, tiwala, kontrata sa taong bayan. At kapag hindi natutupad ang kontratang yan, may karapatan ang tao na maghanap ng bago. Hindi tayo kontra pamilya. Kontra tayo sa sistemang ginagawang pag-aari ng pamilya ang kapangyarihan. Hindi tayo kontra tradisyon. Kontra tayo sa tradisyon ng humahadlang sa pagbabago. Hindi tayo kontra sa kilalang apelyido. Pero mas malaga sa atin ang kilalaang resulta.
Dahil ang tunay na sukatan ng liderato ay hindi sa laki ng stage, hindi sa dami ng tarpaulin, hindi sikat ang apelido, hindi lakas ng machinery. Ang tunay na sukatan ay buhay ng tao. Political dynasty ba? Tradition o problema? Ang sagot, depende sa resulta, depende sa accountability, at depende kung may tunay ng pagpipilian ng tao. Kung isang pamilya ang matagal na sa paglilingkod at ramdam ng pagunlad, kailangan pa rin silang suriin. Kung ang isang pamilya ang matagal lang nakaupo pero pareho pa rin ang problema, kailangan itong questionin. Hindi tayo dapat bumuto dahil lang sa galit. Hindi rin dapat bumuto dahil lang sa apelyido. Dapat bumuto tayo dahil sa track record, plano, prinsipyo, at kakayahang maglingkod. Kaya sa sunod na eleksyon, itanong natin, asenso ba? Asenso ba ito o kontrol? Serbisyo ba ito o sistema ng kapangyarihan? May resulta ba o puro pangalan? May bagong leader bang nabigyan ng chance? May pananagutan ba kapag may pagkukulang? Dahil ang bayan, hindi pag-aari ng isang pamilya. Ang bayan ay pag-aari ng mamamayan. Ako si Joseph, at ito ang ating Sari-Sari Store Mini Podcast episode. Political Dynasty, Tradition o Problema. Maraming salamat sa pagkikinig. Kung may opinion kayo, ilagay sa comment section. Usap tayo ng may respeto, may basihan, at may malasakit. Dahil ang tunay na usapan ng bayan ay hindi chismis. Ito ay usapan tungkol sa buhay, kabuhayan, at kinabukasan ng ating komunidad. Hanggang sa sunod na tambayan at ingat kayo palagi. At tandaan, kapag isang apelido matagal lang pumumuno, hindi sapat na kilala sila. Ang dapat itanong, umunlad ba ang buhay ng tao? Iniimbitan ko po kayong sumali at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. Sa ating Facebook page naman po, pakipollow na rin po para masubaybayan po ninyo ang ating mga bagong videos at update.